Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mula nang mahuli si Apollo Kibuloy, nagsunod-sunod na din ang paglabas ng kanyang mga naging biktima na matagal na umanong nananahimik. Malaki ang kanilang pasasalamat na sa wakas, ang matagal na palihim na ginawang pang-abuso sa kanila ay maisisiwalat na rin nila sa mga otoridad. Habang lumilipas sa mga araw ay patuloy na nadaragdagan ang mga lumulutang na biktima ni Kibuloy. Pero ang mas nakakabahala, karamihan pala sa mga ito ay mga bata pa at mga minor de edad. Hindi na nahiyang ikuwento ng mga biktima ang kanilang mga naging karanasan sa kamay ng abusadong pastor. Ayon sa kwento ng ilan sa mga biktima, sinasabihan umano na pases nila para makarating sa langit ang makipagtalik sa Espiritu ng Diyos. Sa madaling salita, ang pakipagtalik umano kay Kibuloy ay magsisilbing tiket ng mga ito upang makapasok sila sa langit sa oras na sila ay mawala sa mundong ibabaw. Pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila, they are still pure. Intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil lang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. May takdang araw umano ang mga biktima sa bawat linggo kung kailan makipagtalik kay Kibuloy. Nakaschedule umano sila sa bawat araw. Merong pang Lunes, Martes, Miyerkules at sa mga susunod pang araw hanggang matapos ang buong linggo at paulit-ulit umano ito sa mga biktima. At ang mas malala pa, pinagbabantaan umano ang mga biktima na hahabulin sila ng Angels of Death kapag ipinaalam sa iba ang ginagawa sa kanila ni Kibuloy. Wala umanong dapat makaalam sa ginagawa sa kanila ni Kibuloy dahil sa oras na may makaalam ay ang Angels of Death na umano ang bahala sa kanila. Hindi rin umano nagtitiwala noon ang mga biktima sa mga otoridad dahil sa paniniwala nila. Natakot din ang mga pulis at militar kay Kibuloy at sa KOJC. Idadamay din umano ang pamilya ng mga biktima kung sakaling magsalita sila sa ginagawang pang-abuso sa kanila ni Kibuloy. Totoo ang Angels of Death at hindi lang ito pantakot lamang sa mga batang inabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan mismo sa Philippine National Police. Ito ang sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo sa isinagawang press briefing nitong Lunes sa Camp Crame. Sa ngayon ay tukoy na din ng PNP ang mga tinaguriang mga Angels of Death na tumatayong private armed group ni Pastor Apollo Kibuloy. Sila ang ginagawang panakot ng pastor sa mga babaeng kanyang inaabuso. Sa tuwing aalma ang isang babaeng kanyang pagsasamantalahan ay ginagawa niyang resback ang kanyang mga Angels of Death. Mismong PNP na ang nagsabi na hindi ilusyon o haka-haka ang mga tinutukoy na Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Ang mga ito isang grupo ng mga armadong individual na nagsisilbing pribadong mga armadong tauhan ni Kibuloy na kanyang ginagamit upang takutin ang mga babaeng kanyang inaabuso at ayaw sumunod sa kanya. Nadiskubre ito ng mga otoridad dahil na din sa mga pahayag ng mga naglalabasa ngayong biktima ng pastor. Ang ilan sa mga biktimang ito ay lumapit sa mga pulis noong kasagsagan ng paghahanap kay Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Sa ngayon ay tukoy na rin ng pulisya ang mga taong posibleng kabilang sa Angels of Death ni Kibuloy. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at we will be requesting the Firearms Exclusive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Nanindigan ng Philippine National Police o PNP na totoo ang tinaguriang Angels of Death na siyang nagsisilbing private army ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo kasunod ng maring pagtanggi rito ng kampo ni Kibuloy. Una rito, sinabi ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ni Kibuloy na kung totoo ang sinasabing private army ng pastor ay dapat lumantad na ito sa kasagsagan ng operasyon sa KOJC compound at nakipagpalitan na ng putok sa mga pulis. Paliwanag naman ni Fajardo, kaya nila itinuturing na private army ang Angels of Death ay dahil kay Kibuloy lamang umano sila tumatanggap ng utos na takutin at pagbantaan ng mga minor de edad na biktima ng pang-aabuso. Sa katunayan pa nga, ani Fajardo ay tukoy na rin nila ang ilan sa mga miyembro ng naturang grupo at inihahanda na rin nila ang mga kasong kanilang isasampa laban sa mga ito.
Bukod pa yan sa pagbawi sa lisensya at permit to carry ng kanilang mga armas sa tulong ng Firearms and Explosives Office. Ayon kay Fajardo, sa pakikipag-usap niya kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, tukoy na ng pulisya ang pangalan ng ilang miyembro ng Angels of Death na tumatayong private army ni Kibuloy. Sa ngayon ay bineberipika pa ng PNP ang mga nasabing personalidad kung mayroong itong mga baril na nakalisensya sa kanila at plano nila itong i-revoke. Ang Angels of Death ang siyang panakot ni Kibuloy sa mga batang kanyang ginagahasa na hahabol sa kanya at kanilang pamilya kapag lumabag sila ng secrecy code at ipagsabi sa iba ang kahalayang ginagawa nito sa kanila. Hindi naman sinabi ni Fajardo kung sino-sino ang ilang personalidad na miyembro ng Angels of Death at hindi rin siya nagbigay ng komento hinggil sa mga dating military at miyembro ng KAFGU ang ilan sa mga miyembro ng nasabing grupo. Noong 2021, nakasama si Kibuloy sa most wanted na listahan ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong kinasasangkutan nito, kabilang ang panghahalay, human trafficking at smuggling. Sa website ng FBI, nagbabala ito kaugnay sa kanilang paghanap sa appointed son of God na si Apollo Carion Kibuloy, head pastor ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, dahil sa umano'y partisipasyon nito sa isang labor trafficking scheme upang makapagdala ng mga kasapi ng simbahan nito sa US sa pamamagitan ng illegal na pagkuha ng visa at pamumuwersa nito sa mga miyembro na mag-solicit ng donasyon para sa isang peking charity. Mga donasyon na ginagamit para tustusan ang operasyon ng simbahan at marangyang pamumuhay ng mga lider nito. Pinilit din ito umano ang mga kasapi na magaling mag-solicit ng donasyon na pumasok sa peking pagpapakasal o di kay kumuha ng peking student visa upang maipagpatuloy ang pagsosolicit sa Estados Unidos buong taon. Bukod pa rito, sinabi rin ng FBI na nirecruit ang mga babae upang maging personal assistants o pastorals ni Kibuloy na siyang naghahanda ng kanyang pagkain, naglilinis ng kanyang bahay, nagmamasahe at nakikipagtalik sa kanya na tinagurian ng mga itong night duty. Bunso ng paghahanap na ito kay Kibuloy sa kasong isinampa sa kanya ng Federal Grand Jury ng United States District Court for the Central District of California sa Santa Ana, California sa Estados Unidos dahil sa pakikipagsabwatan nito sa sex trafficking, panloloko, pamimilit, sex trafficking ng mga bata at bulk cash smuggling na nagresulta ng paglalabas noong Nobyembre 10, 2021 ng isang federal warrant upang siya idakpin. Ang Kingdom of Jesus Christ na pinangungunahan ni Pastor Apollo Kibuloy ay nagsimula noong 1985 sa Davao City. Bilang executive pastor ng KOJC, si Pastor Apollo ang nangunguna sa spiritual na pangangalaga sa 7 milyon nitong miyembro sa buong mundo. Sa ngayon ay patuloy na lumalawak ang sakop ng KOJC kung saan naabot nito ang higit sa 200 bansa at 2,000 mga lungsod sa buong mundo. Bukod dito, kilala rin si Pastor Apollo bilang isang philanthropist, humanitarian, environmentalist at international TV evangelist. Ang pastor ay mayroong global multimedia ministry kung saan kabilang sa kanyang mga pangunahing programa na naghahatid ng kanyang pangangaral sa buong mundo ay ang Sounds of Worship, Powerline, Give Us This Day, Gospel of the Kingdom, Spotlight at SMNI Exclusive. Ang kanyang Sunshine Media Network International o SMNI ay isa na ngayon sa mga multi-awarded na media company na itinuturing na pinakapinagkakatiwalaang media sa Pilipinas. Ipinangako ni Pastor Apollo na ang SMNI ay nakatuon lamang sa nation building at sa paghahatid ng totoo at walang pinapanigan na balita. Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ilang senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte ang gumagawa ng hakbang para wag noong ma-issuehan ng arrest warrant ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng KOJC. Kung matatandaan din, sinuportahan din noon ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy na bigyan siya ng due process habang siya'y nahaharap sa investigasyon sa Kongreso kaugnay ng alegasyon ng sexual abuse at paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa isang video na ipinost sa website ng SMNI, sinabi ni Duterte na pumanig siya sa panawagan ni Kibuloy para sa hustisya sa gitna ng iba't ibang akusasyon na umaatake sa founder ng KOJC. Pinuna din ni Duterte bilang paglabag sa malayang pamamahayag ang desisyon ng National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang SMNI dahil sa di umano'y mga paglabag sa prangkisa.
Si Kibuloy ay may malapit din na kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan ay siya ang naging spiritual advisor ng dating Pangulo. Niregaluhan din niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng nasa 3 mga properties sa Maa, Davao City bilang tanda umano ng kanilang mahigit sa 30 taong pagkakaibigan. Bahagyang lumamlam ang pagkakaibigan ni Duterte at Kibuloy nang mahalal na si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa katunayan noong taong 2016, ang kampo ni Kibuloy ay nadismaya nang tutulan ng kampo ni Duterte ang plano ni Kibuloy na tutulong umano siya sa mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Subalit agad naman na humingi ng paumanhin noon ang kampo ni Duterte at agad din naman silang nagkaayos.